Ha 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 ha. Ay grabe, nakalimutan mong ikaw ang una kong katagpo kagabi bago ako makauwi. Napangiti na rin si Sophie sa kaibigan. Ito ang gusto niya sa kaibigan niya. Mahal siya nito at laging inaalala nito kung kahit noong nasa ibang bansa pa ito. Teka nga, nasan ba ang bruha mong hipag? Tanong muli ni Elizabeth sa kaibigan. Malapad ang ngiti habang nagkukwento si Sophie sa nangyari kanina. Lumayo siya ng konti sa pintuan ng bathroom upang hindi ito marinig ng kapatid. Sa iyo pa lang ay kaawa-awa na siya, paano na kapag ako ang kaharap niya? Hahaha, sabay sagot ni Elizabeth kay Sofia. Good idea, bakit hindi ka pumunta dito ngayon? Wala ang bruha at masama ang pakiramdam ni kuya. Kaya pagkakataon mo na ito. Napangiti si Elizabeth at nagustuhan ang suhestyon ni Sophie. Nagmamadali siyang magpalit ng damit at pinuntahan si Charles. Hindi na rin nabura ang ngiti sa labi ni Sophie kahit wala na sa kabilang linya ang kaibigan. Inilapag na sana niya ang cellphone ng kapatid sa kama nang biglang may nag-message. Napamulat siya nang makita ang galing iyon kay Stella. Hindi na niya binasa ang buong message at nagmamadaling binura, makita niyang bumubukas ang pintuan ng bathroom. Nangihinang nakahiga si Stella sa hospital bed. Hindi pumayag ang doktor na hindi siya ma-confine dahil delikado ang kanyang kalagayan. Iha, hindi mo ba tatawagan ang asawa mo upang may magbantay sa'yo? Untag ng doktor kay Stella. Pilit na ngumiti si Stella sa doktor at sabay sabing, nag-text na po ako sa kanya, Doc. Nakangiting tumango lamang ang doktor sa dalaga. Nakaramdam ito ng awa sa bagong pasyente at nahalatang hindi naalagaan ang katawan. Napabuntong hininga si Stella nang wala na ang doktor. Muli niyang hinamplos ang impis ng tiyan niya at kahit papano'y napangiti siya. Sa wakas, magkakaroon na sila ng anak ni Charles. Magkakaroon na sila ng dahilan upang mahalin siya ng asawa at mabuo na ang pamilya nila ng tuluyan. Mabuti na lang at naagapan ang pagbubuntis niya. Hindi niya alam na 5 weeks na pala siyang buntis. Ang kailangan niya ngayon ay iba yung pag-iingat upang hindi mahulog ang anak na nasa sinapupunan niya. Ipapaalam mo na ba yan sa asawa mo? O ako nang magsasabi sa kanya na buntis ka? Mabilis na nilingon ni Stella ang lalaking kanina niya kasama at umiiling na lamang sa mga nangyayari.